Konnichiwa. I'm home. Tadaima. Andito po, nakauwi na po ako. Galing sa hospital. Sinamahan ko po yung aking biyanan. Kasi nagpa-check up siya. Oho, pasensya na po kayo. Medyo na late. Kasi nagpasama yung aking biyanan. Oho. Ito po ang i-share ko po sa inyo ngayong ang ating BS ngayon. Oho. Pasensya na po kayo. At teka, sinisipon ako. Nasaan ba yung aking tissue? Kasi ngayon dito yung panahon ng may panahon kasi ng kafon, yung mga lumilipad na mga ganitong panahon, ganitong month, no? April, May, yung mga lumilipad na galing sa puno. Tapos magkakaroon ka ng babahingin ka, tapos may hatching, ganun. Kaya pag allergy ka doon, ako, kailangan din nakamask ka. Oho. Kamusta po kayo dyan? No? Kahit po papaano, no, nakakalabas-labas na tayo sa ating lockdown, no? Sa ating stay home dyan sa Pilipinas, no? Pero ingat pa rin po tayo kasi kailangan natin ng social distancing para hindi po, kasi hindi pa rin naman po nagiging zero ang corona, ang COVID-19. Medyo pa siya, meron pa siya talaga, kaya dobling ingat pa po tayo, no? Wag po tayong medyo wag po muna tayong mapanatag na okay na, basta dobling ingat pa rin po tayo. Oho. Ito po ang aking i-share sa inyo. Ang ating title ng BS ngayon ay teka, saan na ba ako? Ito na. After lockdown, how to obey, no? Paano tayo makakasunod, no? Pagkatapos ng lockdown natin, na meron tayong mapupulutan ng aral after ng ating stay home, na ating lockdown, pakibasa po sa mga pakibuklat po sa mga taga-Efeso chapter 4 verse 17 hanggang 32. Pagka English, Ephesians po ang Efeso, Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang 32. Babasahin ko po sa inyo. Ang bagong buhay kay Kristo. Ayan ho, no? Kung papaano tayo makakasunod ang bagong buhay kay Kristo. Ayan ho, sa chapter sa verse 17 ho. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. 18. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 19. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, kaunti man lamang. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. 20. Hindi ganyan ang natututuhan ninyo tungkol kay Kristo. 21. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. 22. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. 23. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip
at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. 25. Dahil dito itinakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. 26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo nang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. 28. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. 30. At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng araw. 31. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, 32, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yun po. Isa-isahin po natin ang ating mapag-aaralan dito. Unahin po natin ang verse 17. Sabi niya is, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Ayun. Ang sabi doon ay, wag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya. Ibig sabihin doon is, believe in God, no? Yung maniwala tayo sa Diyos, no? Na, kumbaga is, kung ano yung dati natin ginagawa, na dating, kumbaga, kung tayo nagkasala nung araw, no? Kung tayo nagkasala nung araw, iwanan na natin yun. Iwanan na natin yun. At maniwala tayo sa Diyos. Dahil siya ang tutulong sa atin para tayo ay mabago. Kaya ito yung sinasabi niya, para tayo ay mabago. Dahil sabi niya is kayo'y mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang, wag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, wag tayong mamuhay ng hindi tayo naniniwala sa Diyos. Dahil walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Walang kabuluhan. Ano ba yun? Alam nyo naman yun. Kumbaga mga nonsense, di ba? Mga nonsense, ang mga pinag-iisip ng mga walang Diyos na hindi naniniwala sa Diyos. Yun. Yun ang sinasabi dito sa 17. Na iwanan na natin ang ating kasalanan at mamuhay tayo, no? Nang merong pananampalataya. Na wag daw tayong mamuhay ng walang pananampalataya, na hindi naniniwala sa Diyos. Ibig sabihin, yung hindi tayo naniniwala, wag tayong mamuhay ng hindi naniniwala sa Diyos. No, yun ang sinasabi niya. Dahil ang mga ganong tao na namumuhay ng walang Diyos is mga walang katuturan ang mga pinag-iisip. Ito yung sabi niya, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. No? Sabi niya, wag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip.
'di ba? Mga nonsense lang ang mga pinag-iisip ng mga walang pinaniniwalaang Diyos, na walang Diyos, no? Tapos ano pa? Sa 18 naman, sa verse 18, ang sabi dito is, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Oh, pag hindi tayo sumusunod, ibig sabihin, walang blessing yun, di ba? Kumbaga, dahil tayo ay nagmamatigas, no? Sabi nga dito is, dahil hindi mo naiintindihan, sabing ganun, dahil sa katigasan, dahil sa kamangmangan, o alam nyo naman ang kamangmangan, alam nyo yun, ano ba yung kamangmangan? O, para sa masakit pakinggan is, sorry na lang, yung parang katangahan, ganun. Sa panahon natin, ano, kung i-straight mo, nasasabihin, ano, kasi ito medyo, pag sinabing kamangmangan, is medyo, medyo, hindi mo siya masyadong papansinin. Pero yung sabihin mo sa panahon natin, pag sinabi mong kamangmangan, ang ibig lang sabihin nun, sa straight, sa idediretso mong salita is katangahan. Ganun, katangahan. Parang ganun yung dahil sa inyong, pasensya na, ayoko rin gamitin kasi yung katangahan. Kasi, eto, inaano ko lang sa sa ating panahon, sa ating salita sa panahon ngayon. Kasi medyo pag inano na to ng kabataan, kamangmangan, minsan alam ba nila yung ibig sabihin ng kamangmangan? Pero pag sinabi mong katangahan is alam na alam nila, no? Oo, no, yun. Kaya sorry na lang, at inaano ko lang, ayoko din banggitin kasi syempre tayo, no, nag-iingat tayo sa ating mga salita. Tapos ano pa? Kamangmangan at katigasan ng ulo, di ba? Dahil nga tayo talagang meron tayong ugaling matigas ang ulo, dahil wala silang bahagi sa buhay ng kaloob ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala silang kabahagi. Ibig sabihin, walang blessing pag hindi tayo sumusunod sa Diyos. Curse pa. Sumpa pa ang natin dyan, matatanggap natin kapag tayo ay sumusuway sa Kanya. Kaya kaparusahan, no? Kung ano nga yung ginawa mo, sabi nga is, kung ano yung ginawa mo, meron niyang kabayaran, ibig sabihin, no? At wala kang blessing na matatanggap sa Diyos. No, yun, sabi niya dito, na wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sa buhay na kaloob ng Diyos. Blessing nga yun. Ibig sabihin, blessing lang yun. Yun ang ibig sabihin nun sa madalit salita. Wala kang blessing na matatanggap sa Diyos. Kapag pinairal mo, pag pinairal natin ang katigasan ng ating ulo. No? Pag tayo nagmatigas sa Diyos. Tapos 19. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Kaunti man na at wala na silang kahihiyan, kaunti man lamang, wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Anong ibig niyan sabihin dito? Kasi mga taga-Epeso ang sinasabihan dito. Mga taga-Epeso, no? Dahil siguro, no, dahil itong mga taga-Epeso, kumbaga sa is siguro marami silang, halimbawa maraming sabihin na natin, halimbawa maraming sugalan, no? Maraming sugalan, maraming kabaret, maraming mga ganun, sa madalit salita para maintindihan natin. Is siguro siguro maraming mga kumbaga sa gamble, yung mga gamble nga, ibig sabihin gamble, mga sugalan, mga kabaret, yung mga binebentang aliw, mga ganun, kasi ito, sabi niya, sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Kaunti man lamang, wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Wala nang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Anong ibig sabihin lang nun? Di parang lang siya, parang kumbaga, bahay aliwan, ganun, di ba? Na parang yun lang ang ginagawa mo, no?
Ito yung sinasabi dito sa mga taga-Epeso. Ito yun, no? Oh. Kaya, kumbaga sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Kaunti man lamang, wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. O, diba? Yun yun eh. Tapos kaya nga yun eh, sana yung mga malalaswang tapos yung mga malalaswang sexual o alam niya naman yun eh, kahit hindi ko sabihin yung mga malalaswang sexual, no? Yun. Ito, wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Ito yung sinasabi dito. Hindi ako ang nagsabi, yung Bible, ha? Tapos ano pa? Verse 20. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Oh. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, hindi naman ganyan ang gawa ng Diyos eh. Opposite nga eh, baliktad, no? Di ba nung last na pinag-aralan natin is, ano ba yung title na ating pinag-aralan nung last, di ba yung after stay home, lockdown, I obey, di ba? Yun ang ating title nung nakaraan, no? Na ang sabi ko is, I obey. Susunod ako, di ba? O ngayon, inisa-isa na natin yun nung last, di ba? Yung susunod ako. Di ba? Alam na natin yun, napag-aralan na natin nung last. O. Tapos ito naman, how? Paano tayo makakasunod? Paano tayo makakasunod, no? Ito yun. Paano tayo makakasunod? Pero marami din tayong, no? O. Ito yung naman, reality. Kumbaga, kung paano tayo makakasunod, yung reality ng buhay natin, kung paano natin gagawin tayo, kung paano natin siya, paano tayo makakasunod, no? Kung paano tayo makakasunod sa Diyos. Sabi nga is try our best, no? Try our best, no? Kasi di ba sabi ko dalawa lang naman yung yung susundin mo di ba? Masama o mabuti, no? Yun lang yun Kaya kaya yun kumbaga is God attitude yun. Yung sinasabi niya dito, di ba? Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Dahil puro mabubuti ang itinuro ng Diyos sa mga taga-Epeso. Pero, no? Ano yung ginagawa nila? No? Kumbaga, puro mga kamunduhan ang mga ginagawa dito sa mga taga-Epeso. No? O pagpalagay mo ng taga-Epeso, pagpalagay mo ng na hindi, yung kumbaga, taga-Epeso di ba? O kung halimbawa, tayo, kung taga saan ba tayo, di ba? Ganun yun, saan ba ang lugar natin, di ba? Yun Kaya, kaya ito yung sinasabi niya, na parang wala naman kayong natutunan sa itinuro ng ating Panginoong Hesus. Di ba? O sabi niya dito sa 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Hindi ganyan Bakit natutunan mo bang maging malaswa ka? Itinuro ba niya yung maging wala na kayong inatupag kundi mga kalaswaan? Iyan ba yung natutunan natin sa ating Diyos? Hindi naman ganyan ang tinuturo niya. Malinaw yung sinasabi niya. Puro nga sermon, di ba? puro nga mabubuti ang itinuturo sa atin. Ito ay turo ni Satanas, itong malalaswa. Dahil kaya nga sinabi niya na, ganyan ba ang naituro ko sa inyo? Parang ganyan ba ang naituro ng ating Diyos? Ng ating Lord Jesus Christ, ganyan ba ang natutunan ninyo, yung mga malalaswa? Hindi naman, di ba? Obvious, hindi naman
Hindi naman yan ang tinuturo niya, 'di ba? Alam natin 'yun, oh. 'Di ba? O ano pa? Tapos sa 21, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. Ibig sabihin dito, yung mga taga-Epeso is mga Christian na to eh. Kumbaga natutunan na nila ang ano. Natutunan na nila ang Word of God. Sabi niya dito, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. Ibig sabihin is, kumbaga napag-aralan na, nabasa na o napakinggan na. Pero, anong ibig sabihin? Hindi isinabuhay. Hindi ginawa. Di ba? Hindi niya ginawa ito. Kaya anong sabi dito, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. Ibig sabihin, alam ng tao. Kumbaga nagmamaang-maangang lang. Yun ang sakit ng tao. Nagmamaang-maangan. Kahit alam. Parang yun nga, nagmamaang-maangan, no? Kahit alam, is parang hindi alam, ganun. Ito yun sinasabi. Di ba? Na napakinggan mo na, nabasa mo na, pero hindi mo pa rin ginawa. Pero hindi pa rin natin ginawa. Ito yung sinasabi dito. Ito yung sermon dito, di ba? Sa mga taga-Epeso. Tapos sa 22 naman, Kaya ano dito sa 21? Di ba? Kaya yung ituro natin, yung mga, kumbaga, nagtuturo ito ng kumbaga, di ba? Yun Tapos ano sabi? Sa 22, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ibig sabihin, kung halimbawa man na 100% ka na, halimbawa 100% kang sinungaling, lahat naman ng tao nakakapagsinungaling, di ba, nung hindi tayo Kristiyano pa, no, nung hindi tayo nakakakilala sa Diyos, no. Kahit pa sabihin na mula nung pagkabata mo hanggang sa naging nagkaedad ka, di ba? Obvious naman sa tao yung pagsisinungaling pag hindi natin, dahil hindi pa natin alam ang salita ng Diyos at hindi pa tayo Kristiyano, no, is nandun pa tayo sa kasalanan, no. Pero kapag ikaw ay nasa kay Kristo ka na at nagbalik loob tayo sa kanya, ang sabi niya dito sa 22 is, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Ibig sabihin yung makamundong pagnanasa, no? Kumbaga yung hindi naman masama yung, siyempre nabubuhay pa tayo, pero yung sabihin na yung lalabis tayo, no? Dahil kapag labis ang ginagawa natin is hindi maganda sa atin. Hindi maganda ang patutunguhan. Kaya ito yung sinasabi niya, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Iwanan na natin kung ano yung ating mga masasamang gawa. Yun yung masasamang gawa, no? Kailangan nating yun, talikuran natin yung ating mga masasamang gawa. Kaya ito yun kung papaano tayo makakasunod sa kanya. Tapos ano pa, dahil kasi kung hindi natin tayo is, di ba, sabi nga dito is, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Di ba? Dahil masasama yung kagustuhan natin, no? Kaya tayo napapahamak dahil tayo, no, minsan lumalabis tayo sa mga gusto natin dito sa, kumbaga, sa mga
kamunduhan o sa mga material na bagay, ano, kung ano man yung kahinaan natin dito sa mundo, kung saan ba tayo mahina, sa materyales ba or sa pag-ibig ba or sa hindi ko alam, no, kasi syempre ano yun kumbaga by ano yun no, individual yung ating ano no, yung ating pagkatao is individual, kung ano yung, kung sino ka is ikaw lang nakakaalam niyan, 'di ba? Ganun yun o, 'di ba? Yun kaya tapos ano pa dito sa ano, sa 23, ang sabi niya dito is magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At pag-iisip po, sabi, 'di ba? Magbago, change ano, mindset, no? Baguhin ang pag-iisip. Change your mindset, no? Baguhin na natin ang pag-iisip natin. Kung tayo mapag-isip ng, halimbawa lang, no, kung tayo mapag-isip ng masama sa kapwa, medyo baguhin natin yun. Medyo maging positive thinking tayo. Huwag tayong agad negative na minsan haka-haka lang natin or minsan wala naman tayong, kumbaga haka-haka, alam niyo naman yung haka-haka lang, yung parang feel mo lang ganun, pero hindi naman pala. Yung kailangan maging positive thinking tayo at saka kailangan maging ano tayo, yung maging kumbaga isipin natin na na mag-isip tayo ng mabuti sa ating kapwa. Kasi sabi magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, 'di ba? Tsaka kumbaga yun nga change your mindset ang sabi dito Tapos ano pa, sa 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. O yun naman pala o diba? Ibig sabihin, change your mindset, baguhin ang pag-iisip. Tapos, sa 24, be a godly person. Be a godly person. No? Kailangan nating maging godly person tayo. Yung kumbaga, ianuhin natin, kailangan maging makadiyos tayo. Kasi, mas madaling makasunod sa Diyos pagka ganon. Kasi lahat naman ang iniisip ng Diyos ay mabuti. No? Baliktad kay Satanas ang gawain. No, ang gawain ni Satan is baliktad sa ating Diyos, no? Dahil ang ating Diyos ay mabuti. Yun. Tapos ano pa? Sa 25. Dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Diba? Teka muna, dun sa 24, kulang ako sa 24. Sabi niya, dun sabi, a godly person, no? Sabi niya gano'n. Tapos, obey God's word, no? Kailangan natin sundin ang mga salita ng Diyos. Kailangan nating sundin siya. Kasi mabuti ang Diyos. Tapos, itong sa 25 naman is, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Pag tayo'y Kristiyano na, syempre, no? Syempre, brothers and sisters, syempre, or friends na natin sa church, kapatiran na natin, Kumbaga, iisa na kayo Iisa na kayo, Kristiyano kayo pareho, di ba? Tapos, syempre, nagsasama-sama kayo, di ba? Nagsasama-sama tayo, no? Kumbaga, tayo, maging matapat tayo sa isa't isa, no? Maging matapat tayo sa isa't isa dahil pareho tayong Kristiyano Pareho tayong binabago ng ating Diyos. Pareho tayong kumikilala sa ating Diyos, no? Kaya kailangan tayong maging matapat sa isa't isa, no? Kaya yun yung sinasabi dito. Na sapagkat bahagi ng iisang katawan. Ibig sabihin, bahagi ng iisang, yun nga, brothers and sisters in Christ. Yun. Sinasabi niya dito na
wag tayong magsisinungaling sa bawat isa, no? Mag-ano tayo, maging matapat tayo, be a faithful tayo kailangan. No, be a faithful to each other. No, dito sa 25. Ito 'yon yung papaano tayo makakasunod, no? Be a faithful, maging matapat sa bawat isa. Yun. Tapos ano pa? Sa 26 na tayo. Verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ibig sabihin dito is, patawarin or magpatawad sa kapwa. Tapos, ano pa? Huwag magtanim ng galit sa puso. Kasi pagka ang yan is, kaya nga sinabi dito is pag galit ka, 'di ba? Sabi niya dito, pag galit ka, teka, namamanid yung pa ako. Ay, ang sabi dito is ang sabi dito is sa 27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang magkasala. Ay, teka, nasa 26 pala tayo. Ayun. Excuse. Nasa 26 pala tayo. Forgiveness, no? Kung paano tayo makakasunod, forgiveness. Kailangan mapagpatawad tayo sa kapwa. Yung kailangan patawarin natin ang nagkakasala sa atin, no? Pagka humingi. Tapos yung kumbaga mapagpatawad tayo at huwag magtanim ng galit sa puso. Kasi ang sabi dito ay wag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Di ba? Wag mong hayaang maghapon ibig sabihin lumubog ang araw, ibig sabihin wag mong hayaang matagal. Ibig sabihin, yun ang parang ibig niyan sabihin. At pwede rin naman na yung sa loob ng isang araw lang, yung kung galit ka ng umaga, bago gumabi is batiin mo na siya rin, para hindi na tumagal, no? Kahit pa sabihin siya ang may kasalanan or hindi na wag mo nang yun. Kung kahit siya ang may kasalanan, is patawarin mo na siya, no? Kung kukunti lang naman kung hindi naman malaki yung ginawa sa iyo or kumbaga sa parang nonsense lang naman yun, tapos nagtanim ka ng galit, parang namang yun, parang away bata yun, parang away parang away ng bata, kasi ganyan nga ang mga matatanda, parang away ng bata, parang bata, tayo, para kasi minsan, para tayong bata, parang minsan masasabi mo, parang yan lang, nagalit ka na, yung gano'n, tapos maghapon ka lang galit, tapos, hanggang sa mag-umaga, hanggang sa isang linggo, hindi kayo nagbabati. Di ba? Tapos ang pinag-awayan nyo lang yung commercial sa TV. o kaya yung sa kumot, halimbawa, masyado kang malikot kang matulog, tapos kinuha mo yung kumot niya. Hila ka lang ng kumot, siya hindi siya gumagalaw, ikaw magalaw ka. Tapos pagdating na lagi siyang walang kumot, ikaw lahat ng kumot nasa iyo. Parang doon lang kayo, nag-away kayo sa ganun lang. Tapos isang linggo na kayong hindi magkikibuan, Ganun yun, ito yung sinasabi dito na, na wag ninyong bigyan ng wag hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo, di ba? Kaya kailangan mapagpatawad tayo, sa ating kapwa, Tapos 27